Sa bawat ugnayan, may mga alaala tayong hindi agad makakalimutan. Mga pangakong nabitawan, mga katahimikang nagsisigaw ng nandito pa rin ako, parang multo lang, hindi nakikita, pero ramdam na ramdam. Hindi ba't sa simula, madaling ngumiti, madaling magsabi ng kamusta, pero habang tumatagal, lumalalim ang pagitan, lumalabo ang alaala. Aba, simpleng lambing nagiging tampuhan, simpleng salita nagiging sagutan. Tulad ng kanta ng Cup of Joe, may multo sa ating pagitan, baka kasi hindi na natin nakikita ang isa't isa, kundi ang mga mali at pagkukulang na lang. Kaya't naririto ang ilang gabay para ang ating ugnayan ay hindi maging bangungot, kundi panaginip na ayaw mong bitawan. Una, makinig. Hindi lahat ng tanong ay kailangan ng sagot. Minsan, ang kailangan lang isang tahimik na yakap, isang pusong handang umintindi. Pangalawa, magpakatotoo. Ipakita ang tunay mong sarili, hindi yung bersyong takot mainuman, kundi yung taong handang magpakasakit para sa ugnayang may silbi. Pangatlo, kumonekta ng totoo. Hindi sapat ang likes, reacts, at emojis. Tumingin ka sa mata, makinig ka sa damdamin. Huwag puro screen. Dahil ang relasyon dapat ding haplusin. Maraming relasyon ang nauwi sa malamig na katahimikan. Hindi dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil hindi na tayo nag-uusap. Hindi na tayo nagtagpo sa gitna. May multo sa pagitan, oo. Pero minsan, tayo rin ang dahilan kung bakit hindi siya umalis. Dahil ayaw nating bitawan ang galit. Ayaw nating magsimula ulit. Kung gusto mong manatili ang ugnayan, gamitin ang puso at isipan. Maging totoo sa sarili at huwag matakot na magbukas muli. Pag-ibig, pagkakaibigan, pamilya, lahat yan ay parang apoy. Kailangan alagaan. Dahil kung pabayaan, mawawala ang init at maiiwan lang tayong giniginaw. Sa presensya, parang multo. Ikaw ba'y nagbibigay buhay sa iyong ugnayan? O isa ka na lang bang alaala na parang multo sa kanyang isipan?